Ikaw ba ay may problema? Basta hindi pera. Ikaw ba ay may chika? Basta hindi mema. Ihanash mo na yan sa paborito mong mga frena dito sa Dear... Baxters. Ulit. Dear Dear Bex. Dear Bex. Ayan. Kasi po kakatapos lang namin i-film yung Baxters. Yan. Yan. Ayan. Hello once again and welcome to Baxter's show, Dear Bex. Yes. Ayan. Happy Wednesday. Happy Wednesday. And thank you very much for your support from Dear Bex Episode 1 and Dear Bex Episode 2. Alam kong nakarelate kayo. Oo, at saka alam kong katulad namin, nabigatan. Nabigatan din kayo. Like ni Sam, 10 years bago niya ma-process daw yung kay Ate Daisy. Ayan, Oo. pare-pares tayong na-shock kasi very unique naman talaga yung story Oo, natin correct. from the previous episode. Ikaw ba naman, trans woman, tas makabuntis ka din ng kapwa mo babae. Di ba parang nakakaloka nga naman talaga. Oh my God. So, this could happen to anyone. Ayan. So, ingat-ingat po tayo mga Sure, zizins. sure. Tuloy-tuloy lang ang dayan. Oo. Tuloy-tuloy ang pagko-comment sa mga lapag namin na episodes para naman bongga ang ating mga... And syempre, tuloy-tuloy lang po ang pagsasend nyo ng stories ninyo. True. Para marami pong kumbaga ito ang inyong maging platform para maraming makarinig, makakuha kayo ng advice, hindi lang sa friends ninyo, pati sa outside the world ninyo. Correct. Ayan. So, ngayong episode, very timely. Bilang Pride Month, we are now on the second week of Pride. Yes. So, medyo akma ang ating letter sender for this episode. Kasi actually, namimili rin po kami ng letter. Depende rin po kasi sa season. Oo. Oo. Pero send nyo lang Hindi Oo, send babasahin nyo lang. namin yan. Kahit maiksi lang, pag if ever mga maiksi yung inyong concerns, pag-iisahing episode namin. Oo, katulad nung ginawa natin nung episode 2 Yes, ng Dear Bex. Dalawang letter yung Claro. ating binasa. So ngayon, ito na nga, mapunta na tayo sa ating letter for this episode. Go. Ito na. Basa. Dear Baxters, I've been an avid listener of your podcast ever since I stumbled upon your show last year. So much. Stumbled. Salamat sa support. Ayan. Kayo ang aking guilty pleasure. Ang saya-saya nyo and nakaka-relate ako sa mga topics nyo maski patago dahil ako ay isang closeted gay man. Touching ako. Ayan, touching na ako mga Bex. Ayan. Allergic ka ba sa paminta? Uubi. Charis. Gusto kayo kumatching ka nung sinabi niyang closeted gay one Hindi siya. ko kinay. Dahil paminta siya. Guys, meron po talaga akong allergic rhinitis. So, sensitive ang aking nose. Allergic sa baklasi po. Charing. Kimi lang. Okay, Ayan. go. Ako nga pala si John, 33 years old from Jeddah. Hello sa mga taga Jeddah. I was born in Philippines pero dito na ako nagwo-work for a multinational company for 6 years now. Tagal-tagal na rin, 10-year ship. Mag-pandemic. I've been closeted. I've been closeted my entire life. So, closeta si John. And dito sa Jeddah, it is illegal to commit a homosexual act Pero, as a Sharia law. Sharia law. Or whatever. Is it still applied? No one knows I'm gay. I'm not even my closest friends and family. Wala talagang may alam. Grabe. Pero I've been in a relationship with a married man for 5 years now. Ipangalan natin siyang Amir. Ay nako, yung mga Amir na yan. Amir. Nakilala ko siya because he is my boss. 5 years ago, nagkainuman kami and one thing led to another. Ay, ayan na. Mga one thing to another na yan. Basta may alak, may balak. Charing. Ayan. Malakas ang kutob. Malakas ang kutob. Ako na alam ng wife niya na ako ang kabit ng asawa niya dahil nahuli niya kami nag-holding hands sa isang event behind closed doors. Ayan. She was startled, apologized, and left the room. According to Amir, his wife never ever brought it up. She seems to be in denial and would prefer to look the other way kesa tanggapin niya ang katotohanan at masira ang kanilang pamilya at reputasyon. Me and Amir are very sexually active Ayan na. and adventurous. We do 3 ways and have sexual relations with various men. Oy. Ano all? Charing. Last March,
We met a younger man of 27, let's call him Steve. Amerikano siya. Guwapo at maskulado and also works for the same company pero sa ibang division. We had a wild threesome with him and I thought that was it. Until I found out na Amir has been sleeping with him behind my back for a while now. Nakita ko ang mga messages nila when Amir left his phone while taking a shower last month. Alam ko ang kanyang passcode. What hurts the most is they say I love you to each other na when it took Amir 2 years before he uttered those words to me. It's not just sex they're having behind my back. They've fallen in love. Oh. Surprisingly, hindi ko siya kinonfront, even until now. All of a sudden, naiintindihan ko ang posisyon ng wife niya. I know if I confront him that I could lose him. And I don't want to lose him. And I don't want to confront him of infidelity when wala naman talaga akong karapatan from the very start. His cheating is eating up my self-esteem and self-worth. Minsan, sa sobrang galit, gusto ko siyang isumbong sa asawa niya, but that would just make me the biggest hypocrite ever. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Should I stay or should I go? Mahirap makahanap ng isang partner na gaya niya, especially in a country where being a gay is frowned up. Hindi rin ako pabor sa isang open relationship. Nagmamahal, John. Hirap huminga, sis. Ay, paano ba ito? Ako muna, no? Kasi, ako muna mga Bex na magbibigay ng advice. Kasi si Mel, I feel like Mel is more capable of providing a better advice than me kasi gay siya. Dahil doon? Oo, feeling ko lang. Kasi mas relate ka. Feeling ko mas, alam mo, ipoposisyon yung sarili mo sa ganitong sitwasyon kesa ako na, na babaeng bakla lang. Kung what? Charing. ako, ang Go. masasabi ko lang sa'yo, if your peace of mind is at stake, then leave it. Yun lang yung for me. Pero ako, mas maganda na kausapin mo na siya. Harapin mo na siya. Tanungin mo, ano ba talaga ang meron sa inyo ni Steven. Steve ba yun or Steve. Steven? Yan, ni Steve. Kasi baka mamaya, keme-keme niya lang yun. Kahit nag-I love you kasi minsan, hindi natin sure kung gaano ka-genuine yun eh. So, malay mo naman. Pero ako, yun, una, harapin mo siya. Second, be ready for the consequences that might happen. And, para mas maging masaya ka, iwan mo na yung ganyang relasyon. Kasi ikaw na rin na may sabi, ayaw mo ng open relationship pero pumayag ka sa threesome. Ano yun? Parang contradicting yun for me. So, for me, focus ka na lang muna sa self mo if you really want a serious relationship. At para hindi ka rin constricted sa mga gusto mong gawin, get out from Jeddah, find another country that is more open with LGBTQ+, at mas liberal kaysa Jeddah. Maybe Dubai kung gusto mo pa rin Middle East. But I think, mag-go ka na lang ng Europe or US since, galing ka naman sa multinational company. Madali para sa'yo na ma-accept sa ibang company, sa ibang bansa din. Kasi may experience ka na eh. So, yun lamang for me and I really wish you well. Sana maging masaya ka. If you really want to find a serious relationship, bakit ka papayag sa threesome? Sorry parang for me lang, gusto mo talaga ng power na loyalty. E di kayo na lang yung mag-express sa isa't isa. Yun lang. Kasi Ako hindi naman- maiiwasan na hindi ma-attach eh. Ako naman siguro, okay lang naman yung mga threesome ba yan as long as the third person is a stranger. And hindi nyo na siya makikitain ulit or Problema kasi dito, katrabaho din nila eh. yun na nga. And ako naman, my take on this, ilaban mo, Bex. Chareng! Pero, if you really see your relationship with Amir na pang long time, unang-una, I think, i-need niya munang i-address head-on yung issue with the wife. Kasi yun yung mas mabigat na matter. Kasi, ikaw yung kabit. Ikaw yung, kung flowchart tayo. Flowchart! Keratin! Kabit number 1 ka, Steve is kabit number 2. Correct. 'Di ba? Ang legal wife. Pero ang may legal wife sa una ng flowchart. So para
if you really see this relationship with Amir as something na you really want to have or to commit to for a long time or alam mo yun, panghabang buhay ba? Kailangan nyo munang ligwakin yung Yung mga others. lalo na yung hindi, yung legal. Yung Kasi legal ikaw why? kabit ka. And also, Tsaka, at the first place, open ba talaga si Amir for a serious relationship? yun na nga. When you entered this relationship, did you ever discuss na we're in a serious relationship or this is just an open relationship or True. what? Hindi kasi clear, girl. So, iklaro mo din yung estado nyo kasi baka mamaya ikaw lang pala yung assuming na serious relationship kayo pero ang ending hindi naman pala si Amir ganun. Also- Parang pang side chick ka lang, ganun. Also, meron kasing Wala pala yung mic. Hindi naririnig yan. You're in an environment na you're not really free. Dahil nga, it's illegal. So, maybe if you really see him as someone to have a relationship na pang long time talaga, maybe you're consider also relocating with him. That would maybe also solve your problem with Steve kasi malalayo kayo. Oo. Tsaka okay ako dun na dapat kung gusto kong halimbawang both of you consented naman to have another to have sex with, like yun nga yung threesome, dapat stranger talaga yun eh. Kasi kung ka-work nga, madali mo Oo, taro. madali mo maka-interact yun, malamang sa malamang ma-inlove talaga yung isa. Also, baka, pero kasi ayaw niya nga sa open relationship. Pero also, I would confront Amir with naman in regards to Steve na parang, ako kasi I'm someone na, actually, hindi ko maput yung self ko in the position kasi I'm a very politically correct person. I try my best to be politically correct. So, I wouldn't, in the first place, hindi ako lulugar sa sarili ko na ako yung kabet. Kasi, Yeah. I know my worth. Yan. Kumbaga, Tsaka mahirap talaga yung may kahate. oo, true. Pero, if I were in your shoes, yun nga una, discuss muna natin si wife, what are we gonna do with her. And then, at saka ko also talk about Steve na, sige, wala na si wife, ano to, sino siya, ang lakas ng dating. Tsare. Gagi. Sino siya? Ay, ano ba tawag nito? Tumitok pa si Hayop. Ang buhay ay di isang karera. Ano ba si Steve para kay Ang Amir? point lang Pero naman kasi- dito is, ano ka ba talaga sa buhay ni Amir? Kasi if that question is answered, then you'll know your place. Kung sinabi niya na ikaw ang importante sa kanya, he'll know what to do. He will divorce the wife, kung meron mang divorce doon, or annulment Meron. maybe. And then, he will clear things up with Steve na he would maybe promise na, okay, I'll stop communicating with him. I'll just focus on you and then we can go somewhere else para we can start anew. Something like that. Yun ang isa solution dito eh. Pero like what I've advised Daisy the last episode, maybe bago ka makipag-usap sa kanila, prepare yourself for the answers. Oo, tama. Na baka kasi confront ka tapos bigla, ang sakit pala. You have to be ready for it na ayaw niya iwan yung asawa niya. Or kung iwan man niya yung asawa niya, mas bet niya si Steve kesa sa'yo. Kaya nga. So, ayun lang. Pero feeling ko naman, marami pa dyan. Hindi ibig sabihin na nasa country ka na ganyan. Siya lang ang gay sa earth. Hindi naman ganun yon. Maraming gay dyan. Syempre, katulad mo, closeted lang din sila. So, pakiramdaman lang to. Pero syempre, para hindi ka na nga mahirapan, go ka na somewhere else, not there. Para you can start anew for yourself and for your life. Kasi medyo traumatic yung nangyayari sa'yo ngayon eh. Maybe kung ano mo din, i-weigh mo din bakit kayo tumagal ng 5 months. Dahil 5 years. 5 years rather. Bakit kayo tumagal ng 5 years? Is it because gustong-gusto nyo yung isa't isa? Or dahil convenient? Dahil siya lang yung kilala mo? Oo. At saka dahil baka siya yung magaling. Charot. Baka nga dahil Siya lang. may nakilalang iba na Steve, baka mas bet pala yun. Kasi hindi naman, alam mo yun, di ba? American kasi. Baka nagustuhan yung pink.
Charet! Naegis ang sarap ng Pinoy. Charet! Magugusto ng kulay rosas ang bukas. So, yun, John. Kapit ka lang. John ka lang. Huwag kang aalis. Chareng! Pero Yes. ilaban mo, girl. Ilaban mo. Ako sa akin, tama na. Deserve mo maging happy eh. Yun lang yung for me. Kung gusto Kung mo ng happiness serious ko si relationship. Amir. Chareng! Happiness mo, pero sinasaktan ka, harap-harapang pag-cheat. Wow, cheating! Parang hindi siya mistress. Oo. Ayan. Kasi, Anyway, yun nga. Pero, at saka- Pinasok mo kasi ang komplikadong Oo, relasyon. Nandun din sa sulat na na gusto niya isumbong si Amir sa asawa. Pero easy na. wala- Wag mo na idaan sa ganon. Si Wala Amir na lang kang kausapin. karapatan. To be honest, you don't have the right to talk to the wife kasi cause ka din ng pain ni Madam. Correct. Diba? So, I think if may person na who would have to deal with the wife, it's Amir, not you. Yeah. So yeah, thank you so much for sharing your story, and we True. really hope that you'll find And happiness for sana yourself. dun sa mga nabasa na natin before, kay Gigi, kay Kay Daisy, Daisy. mag-update kayo sa amin. Oo, kung ano na bang Oo. nangyayari. Hoy, Gigi, alam ko nakikinig ka palagi. So mag-update ka. Nanggigigil na naman ako Yung sa'yo. ice cream daw niya. Ay, nako. Pumunta ka dito. Sumama ka kay Mel one episode. Bino kayo nakilala ko. Ayan. So, dito na naman tayo sa part ng episode kung saan magdi-discuss tayo ng mga maliliit na rants and pet peeves in life. Ito na ang meltdown at Jonas Bothers. so, ikaw na mamauna. What's I'm bothering you? I'm bothered with people na palaging sumisigaw nang wala namang dahilan ng babaw-babaw. Alam mo yung parang pinapalaki yung mga bagay na maliliit lang naman yung issue. Parang ang OA, nakakagigil. Parang for me, Magpa-nonchalant. Wow, Wow. charang. Parang- OA at saka parang for nonchalant. me, pwede namang kalma lang tayo. Pwede naman na chill lang tayo. Wala namang bagay na perpekto sa mundo. Kung merong mali ka nakita, bakit kailangan mo sigawan yung tao? Mhm. Yeah, ayoko din. Ayoko ng ganun eh. Kasi parang, alam mo yun, nababastos ako. Mhm. Tapos pag nangyayari sa akin yun, sumasagot talaga ako. Hindi ako papayag na Kasi ayokong tinotolerate yung mga ganyan eh. Totoo naman. Stand your ground. Oo. Tapos pag nilabanan ka ulit after mo siya, di ba? Sinigawan mo din. Pag nilabanan ka, sapakin mo. Yan na susunod. Bugi na agad. Bugi na agad. Maglabas ka ng kutsilyo. Charet. Gagi. Violente pala ang halo. Charet lang mga zest. Pero yun mga Bex, yun lang yung ayoko. Ako naman, sobrang kontra. Ang sobrang babaw nung sa akin. Napansin ko lang kasi recent, kakanood ng mga kung ano-ano. Nababother ako. Pet peeve ko yung yung walang tension sa sa movies and mga TV show. Yung mga pag may bit-bit na gamit, alam mong walang laman. For example, may hila silang luggage. Umay Tapos, ka. Oo, sobrang pet peeve ko talaga yun in films. Yung, alam mo na, for Kulang example, sa nuance. oo, yung tension niya, walang tension na, for example, kunwari, ang dami nilang bit-bit nagkukumahog dun sa Oo. 3 maleta, pero kaya namang buhatin pag akyat. Ano daw, parang girl. Consistency. Oo, yun lang naman yung akin. Ma'am. Ayan, syempre, nandito naman tayo sa Gets Ko Na. Ito po ang aming mga learnings for the week. So, ako, ang learnings ko for the week is not to be hard on myself. Kasi parang hindi as a person, bilang tao, mga Bex, di naman tayo robot, hindi mo talaga kakayanin lahat-lahat gawin all at once. So, take it easy. At hindi rin nga masama na you take breaks sometimes. Like, for example, ako kasi, no. Di ba nga, I used to have like 2 to 3 jobs. So, meron din ako mga other plans for myself after nung nag-exit nung 2 job na hindi ko pa din nasisimulan, na ngayon ko pa lang masisimulan kasi na-exit ko na yung 2. So, parang ako, nape-pressure ako ng mga panahon na yun na parang, bakit wala pa nangyayari dun sa gusto kong mangyari? Paano nga may mangyayari dun kung occupied pa ako dun sa 2? So, at least ngayon na free up na yung schedule ko this coming weeks. So, may time na ako to really focus on what I want to do. So, ayun lang, masyado kasi akong hard sa sarili ko in a sense na para masyado kong kine-question. Kasi napapressure din ako dun sa
Yung sa mga hanashi ng ibang tao na parang, ano nang ginagawa mo, ganyan. Ano ka na, Oo, parang maghihirap na ba tayo? Nagigigil ako. So, parang hindi ko alam bakit hirap na hirap intindihin na hindi madali, na madami kang ginagawa, tapos Sure. magbibuild ka ng business agad-agad. True. It's not that easy. Correct. Yun. So, I've learned this week na okay lang. Tapos, share ko na lang din na, sorry, napahaba tong Okay part lang, na go to. lang. Grabe, sobrang to sobrang diary ang pek. Recently, parang Gensha na. Gensha na yun. Ning, ning, ning. Vex, ano na, kaya pa. gusto ko nang ikat ito. Charing. Gusto mo ba ako muna? Oo. Ako muna. Ako muna dahil meltdown na literal yung naganap. Ayan, so ako muna, ang I've learned this past few days na it's okay to change your opinions on stuff. Kasi before, sobra akong yung parang I'm trying to, siguro dahil din sa immaturity, yung parang beliefs ko, ay ito na yun, final na yun. Pero as you grow older, you realize na, okay lang pa na magpalit ng opinion. Like before, when I was younger, hindi ako magpapatato, hindi ako magpi-piercing dahil addict yung mga may ganyan. Pero di ba matututunan mo lang din na hindi naman ganun, hindi naman pala. So meron ako ngayong mga tattoo, meron akong mga butas sa tenga, ganyan. At also with deeper stuff, okay lang mag-change ng opinion. Like yung divorce, yung ganyan. Dati sobrang anti ako kasi I'm growing up in a Catholic setting. Same. Kasi ako, nag-aral ako sa Catholic school. Same. Melden is also Oo. like that. He So, studied in Catholic yun yung school. yun yung na-ingrain sa mind natin na bawal yan, hindi natin susuportahan yan. Pero kasi, yun nga, as you grow older, nagkakaroon ka ng sariling pag-iisip, sariling take on things, and you can change your opinion. Okay lang magbago ng paniniwala as long as inaaral mo, yung hindi lang basta dahil uso or dahil lang yun yung trending or alam mo yun, basta kailangan pag pag nagpalit ka ng opinion, papanindigan pa din yung bagong mong opinion about certain matters. Correct. So, ayun na nga. Kaya Hindi, pa? kaya. Yung sinasabi ko, napanood ko kasi parang nag-throwback yung sa memories ko sa FB yung project ko with Goldilocks. Yung Tres Leches. Oo. So, ang dami kasi naging problema right after kasi pinush ko talaga yung sarili ko to do something for myself. So, parang nakakamiss din yung passion ko that time kasi ang dami ko talagang ginawa na hindi ko na-expect na magagawa ko. I really hope na yung self na yon, yung passion not the decision making, yung passion for doing things na, kasi recently I'm doubting myself na creative pa ba ako, ganito pa ba ako, kasi ang dami kong doubts kasi nga nairita ako dun sa dalawa kong other ganap na X tayo. So parang feeling ko, parang syempre my question mo, am I enough for doing this? So parang nung nakita ko yon, sabi ko, ay shoot, nagawa ko to. Parang parang I cannot believe myself na I can. Tapos I know on that same year also we did a campaign for Pride. If it's not the same year, maybe 2 years after. Oo, mga ganon. Tapos nakapagsulat din ako ng film na hindi na naman natuloy kasi nga nag-back out yung producer, and then I did all of those things just because I want to study abroad for film. And then it did not happen. So ang dami nangyari nun. So, kaya ako emotional. I believe in you, Bex. You are creative. You are, tawag nito? Ano naman na yan? Napatunayan na natin yan matagal na. True. So, ayun lang. So, ayoko lang maging hard sa sarili ko. Kasi nung nakita ko yun, sabi ko, kaya ko naman pali. Bakit ba ako doubt sa sarili ko? Yung mga ganun. Sometimes yourself is your own, hindrance. Oo. Kaya kayo mga Bex, if you're doubting yourself, don't. Kasi wala kayong masisimulan. Sabi nga ni Gwen Stefani,
No doubt. Charay! Ano daw? And sabi nga ni Gwen Stefani, don't speak. So, I know just what you're saying. So, please stop explaining. Don't trust me because it hurts. Tama ba? Don't tell me because it hurts. Don't tell me because Bobo. it hurts. Ayan. Ayan. And syempre, maraming salamat again sa ating True. mga listeners, kay Gigi, kay Daisy, ay, sa ating mga story sender, kay Oo. Gigi, kay Daisy, Kay at ngayon John. kay John. Gusto naming marinig sa susunod na Dear Bex ang inyong storya, kaya isend nyo na po iyan. O, hindi kailangan kasing lalim ng mga problema ng mga nakaraan. Oo, niya. pwede Ano namang niya. kababawan lang na parang Oo. ano bang gagawin ko sa crush ko, di ako pinapansin, Oo, mga ganon. true. Ilaban nyo lang, mga Bex. Mm-mm. And again, thank you very much. Nalimutan ko tong i-plug dun sa Bexters. Yan, kung meron po kayong kailangan na fashion illustrator, graphics design and everything, contact nyo na po si Mel. Thank you so much. And if you need your social media consultancy and stuff, mga ganyan, if may kailangan ko yung amount, kontakin nyo na si Bex at True, Jonah with malapit-lapit 4 na po tayo mag-launch. Isa-isa lang, no? Kasi hindi tayo robot. Well, at saka madami siyang mga manpower na hinahanap for certain projects and pinopost na yan sa kanyang Instagram. So, Yeah. follow Pakilala lang. kayo na fanatics kayo ng Bexters para i-accept ko kasi naka-private Oo, ako. yan. So, yun. And, thank you so much. Thank you so much. See you again next time. Always be kind. Always be kind. Rate our podcast 5 stars and like, share, subscribe, comment, ganyan. Ayan, i-on nyo na rin ang notification para lagi kayong updated sa amin. Correct. Ayan. Bye. Bye. Always be kind. You've been listening to Baxter's The Mel and Jonah Show. Follow Baxter's on Spotify and subscribe on YouTube. You can also find us on Google Podcast, Apple Podcast, Facebook, TikTok, and Instagram. At Baxter's Podcast. That's BEKXTERZ Podcast. If you like this episode, rate and review our show on your podcast app 5 stars.